Samantala, para magbigay kaalaman sa pagtutuli na uso ho kapag tulad ngayong bakasyon sa klase ang mga bata at estudyante, makakapanayin po natin si Dr. Alfred Lasala II, ang Vice President ng Philippine Society of General Surgeons. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, unang-una ho sa lahat, saan lang ba po pwede at ligtas na magpatuli? Siyempre po, ang tamang sagot dyan ay sa doktor. Sa doktor po kayo dapat magpapatuli. In fact, ang mga doktor po na lisensyado, kahit na po hindi sirohano, ay may kaalaman at may kapasidad kung nag-train po sila na magtuli. Minsan po kasi may mga medical mission na yung pangmaramihan, tapos minsan po ang gumagawa midwife, gumagawa nurses. Of course, this is against the law. This is a practice of medicine. So dapat po yung mga doktor lang Oo. Kasi merong kaalaman. Opo, particular na talaga naging concern dahil meron hong isang lying-in clinic na sinasabing nagbibigay ng tuli na kinasangkutan nga ho ng isang bata na namatay. So pagka ganito ho, masasabi ho natin dapat diretso na sa ospital para ho talagang sigurado. Meron po naman pong mga accredited na ambulatory clinics. Okay. Meron po mga multi-specialty clinics. Yung iba dyan, DOH accredited. Pwede naman po as long as, again, the doctor is there. There are, the equipments are complete and there are facilities for first aid. Okay. Kahit na po hindi sa hospital. Okay. Pero may mga particular bang klase ho ng doktor na po pwedeng magtuli? Hindi ho ba may mga student nurse ding pinapayagan? As I've said, itong pagtuli po, practice of medicine ito. So dapat doktor. In terms of yung specialty po, dapat po sirohano yung number one na choice nyo. So general surgeon, urologist. But as I mentioned, basta po nag-training po for tuli ang isang doktor na lisensyado, pwede naman po. Okay. Pero unang-una, paano ho ba malalaman talaga na matitiyak ko na ligtas yung operasyon? Ano ho yung mga indikasyon na dapat na inilalagay? Halimbawa, yung meron hong sinasabing 20 cc, di ba, na anesthesia. Ano ho ba yung tamang dosage talaga? Ano ho ba yung pwede nating gabay? Usual po na ginagamit na anesthesia sa pantuli ay yung lidocaine. It's a local anesthetic and most of these anesthetics dapat po kinocompute. Meron pong dosage nito milligrams per kilo ng pasyente. So para po sa lidocaine, it's usually 4.5 to 5 milligrams per kilogram body weight. So iba po yung pwedeng ibigay sa mas maliit, mas payat, mas mapandak na bata kaysa dun sa kahit 12-year-old pero malaki na po. So kinocompute po sana, yun ang ideal na ginagawa po bago po mag-instill ng anesthesia. In general ho kasi talaga hong sinasabi nila kapag ka nasobrahan ng anesthesia, talagang pwede hong may mangyaring masama. Ano ho yung worst that can happen kapag ka nasobrahan sa anesthesia? Well, depende po yan kung anong anesthesia yung ginamit at ano pong ruta yung pinagdaanan. Anong ibig sabihin nun? Meron po kasing mga long-acting at short-acting na anesthesia. And then depende po yan kung itinusok po ba yan sa muscle, yan sa intravascular. Ibig sabihin dumaan doon sa dalawian ng dugo. Mas madalas po na nagkakaroon ng komplikasyon pag naging intravascular or dumaan po doon sa daanan ng dugo. I see. At may mga libreng tuli po yung mga lokal na pamahalaan minsan, hindi ba? Pero kapag pribado, ano ho yung kadalasang presyo ba ng pagtutuli? Well, meron pong, depende yan sa kung saan kayo magpapatuli. Meron pong nasa 4,000, 5,000. Pero sa malalaking private hospital, umaabot po yan ng 20,000 to 30,000. Depending po sa operating room po ba gagamit ang pagdadalahan. Doon sa outpatient po ba? Sinong doktor ang gagawa? Experience ba o bata? So all these things po talagang kasama po sa mga kailangan i-consider. Yun ho yung sa mga ospital. Pero may mga, sa mga liblib na lugar ho, may mga talagang yung traditional, hindi ba, na hindi ho surgeon ang gumagawa. Ano naman ho ang dangers na pagka hindi ho sa ospital naman dinala?
Yung mga traditional po, katulad ng mga sinauna or mga magulang siguro natin, no? Dati, sabi nila, kasi hindi ko naman inabutan to, yung mga pokpok. So, ang pinaka-problema nito, of course, there's pain dahil hindi sila nag-anesthesia. Aha. Number two, dahil hindi nagdi-disinfect, pwedeng magkaroon po ng infection afterwards. Number three, hindi ho tinatahi ito. So, meron pong mga pagkakataon na dire-diretso ang pagdudugo. And these are the most common po pag hindi doon sa tamang Alright. facility gagawin. Okay, may mga sinasabi silang tamang edad ba ng pagpapatuli? Sabi nila mas okay kapag bagong silang pa lang kasi tutuliin na. Napag-aralan na rin po ito at may mga scientific journals na rin na lumabas na ang nakita nila na pinakamagandang panahon para tuliin ang bata ay sa edad na 9 to 10 years old. At this time, the anatomy is already developed in a way, and their psychological and emotional makeup are also maganda na, no? Yun pong dati na practice na pagtutuli doon sa mga newborn, medyo iniiwasan na po natin. There are certain indications like yung tinatawag na phimosis. Yung phimosis po yung mahigpit yung pagkakasara ng tinatawag na prepuce, yung balat na nakapalibot dun sa penis. Kasi hindi lumalabas ang ihe, naiipon, pwede pong magkaroon ng recurrent na infection. Aside from that po, pag tinuli po ang bata, nakita nila na mayroon pong mga komplikasyon na nangyayari. Katulad ng meatal stenosis, ibig sabihin daan lang ng ihe, lumiliit. Pwede pong sinikya, ibig sabihin po yung prepuce, yung balat, dumidikit ng todo doon sa ulo or doon sa glans penis. And of course, yung pagbalik nung skin, so prepuceal stenosis, natuli na pero bumalik po eh. So pwede po kasi talagang umikot ulit na ganyan tapos babaon yung head ng penis. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Doc. Maraming salamat po ulit. Yan po naman si Dr. Alfred Lasala II, ang Vice President ng Philippine Society of General Surgeons.